Kumuha ka ng 2 bote ng solusyon sa paglilinis, hinahalo ang mga ito sa lababo at sa loob ng ilang segundo may magsisimulang hindi mapigilan. Ang iyong mga baga ay nasa styro mula sa loob bago ka pa man makaramdam ng kahit ano. Ang mga likidong nakabatay sa chlorine at ammonia, karamihan sa mga panlinis ng salamin, halimbawa kapag hinalo, ay naglalabas ng gas na sumusunog sa tisyo ng baga, nakakairita sa respiratory tract at maaaring makamatay sa loob ng ilang minuto. Ang gas na ito ay halos walang kulay at walang amoy sa kaunting dami. Uubo ka na lang, iniisip na may kung ano sa iyong lalamunan at pagkalipas ng kalahating oras, hindi ka na makahinga. At hindi ka na makakatawag ng ambulansya. Bawat taon, libu-libong tao ang napupunta sa ospital ng ganito, naglilinis lang sila ng kanilang apartment. Walang kapabayaan, walang katangahan, 2 bote lang ang magkatabi nila sa ilalim ng lababo. Sa isang masikip na espasyo, isang palikuran, isang banyo, ang konsentrasyon ng gas ay tumataas ng 10 beses na mas mabilis. Wala kang oras para maabot ang bintana. Babagsak ka lang sa kalagitnaan ng paglilinis. Simple lang ang tuntunin, huwag kailanman paghaluin ang mga produktong panlinis kahit na tila mas mabilis ito. Ngayon din, kunin mo ang mga bote na nasa ilalim ng lababo mo at tingnan ang mga sangkap ng bawat isa. Malaki ang posibilidad na ang isa sa mga ito ay naglalaman ng ammonia. Ang banyo ay isa sa mga pinaka-nakamamatay na lugar sa planeta. Hindi ang mga bundok, hindi ang gubat. Ang isang karaniwang banyo sa isang karaniwang apartment ay pumapatay ng mas maraming tao kaysa sa karamihan ng mga ice sports na pinagsama. Ang basang sahig na tile ay kasing dulas ng isang tunay na skating ring. Isang mahirap na galaw pagkalabas ng shower at ang iyong katawan ay lilipad ng buong lakas. Ang pagtama sa tile ay hindi lamang isang pasa. Kapag nahulog ka, ang likod ng iyong ulo ay tatama sa iyo sa lakas ng isang sledgehammer. Hindi laging kayang tiisin ng bungo ang pagtama. Ang pagdurugo ay maaaring magsimula pagkalipas ng ilang oras, bumangon ka, ngumiti, natulog, at hindi na nagising. Ang mga matatanda ay mas madalas na namamatay dahil sa pagkahulog sa banyo kaysa sa atake sa puso. Ngunit ganito rin ang nangyayari sa mga kabataan, lalo na kung hindi ka nakatulog, umiinom, o nagmamadaling pumasok sa trabaho sa umaga. Ang isang anti-slip na banig ay nagkakahalaga ng ilang dolyar. Ang isang grab bar ay maaaring ikabit sa dingding sa loob ng 20 minuto. Ito ay literal na usapin ng buhay at kamatayan, hindi isang metapora. Tingnan ang iyong banyo ngayon at mag-isip. Inilalagay mo ang iyong telepono para mag-charge sa tabi ng iyong kama. Ang charger ay nasa ilalim ng iyong unan o sa tabi mismo ng iyong ulo. Milyon-milyong tao ang gumagawa nito gabi-gabi at ang ilan sa kanila ay hindi na nagigising. Ang mga murang charger, lalo na ang mga aftermarket, ay walang wastong proteksyon sa sobrang init. Maaari silang magliyab sa tabi mismo ng iyong ulo habang ikaw ay mahimbing na natutulog. Ang mga sintetikong panloob ay nasusunog sa loob ng ilang segundo. Ang carbon monoxide ay mas mabilis na pumapatay kaysa sa apoy, nawawalan ka ng malay bago mo pa maramdaman ang init. Hindi ka na madyay gising. Kahit na hindi magliyab ang aparato, maaari ka pa rin itong makuryente. Ang sirang kordon sa tabi ng iyong katawan habang natutulog ka ay nangangahulugan ng direktang kontak ng kuryente sa iyong balat. Ang pagkabigla sa iyong puso ay pumipigil dito sa isang iglap. Ang solusyon ay simple, huwag ilagay ang kordon sa ilalim ng iyong unan, gumamit lamang ng mga orihinal o napatunayang charger at i-charge ang iyong telepono sa mesa. Huwag sa tabi mo, sa mesa. Isang panuntunan. Ang pagkamatay dahil sa charger ay parang katawa-tawa, ngunit ito ay talagang totoo. Sinasabi ng mga bumbero na ito ang isa sa mga pinakakaraniwang sanhi ng sunog sa apartment sa gabi. Mag-subscribe sa channel at manood ng iba pang mga episode, mahalaga ito. Hindi ito naamoy. Hindi ito nakikita. Unti-unti nitong pinapalitan ng hangin mula sa silid habang natutulog ka sa tabi nito at ang iyong utak ay natutulog kasama mo. Ikaw lang ang hindi madyay gising. Ang carbon monoxide ay nangyayari sa anumang hindi kumpletong pagkasunog, isang lumang kalan, isang bar atom burner, mahinang ventilasyon. Isinasara mo ang mga bintana, binuksan ang kalan, papasok sa ibang silid at nagsimula na ang pagkalason. Ang unang senyales ay bahagyang sakit ng ulo at ang pagnanais na matulog. Ito ang pumapatay sa iyo, akala mo ay pagod ka lang. Humiga ka upang magpahinga. At habang tumatagal kang nakahiga doon, mas maliit ang posibilidad na magising ka. Sa mataas na konsentrasyon ng gas, ang isang tao ay nawawala ng malay sa loob ng 3 hanggang 5 minuto. Ang puso ay tumitibok pa rin, ngunit ang utak ay namamatay na. Bubuhayin ka nila mamaya, ngunit hindi ka na nila maibabalik sa dating ikaw. Ang isang carbon monoxide detector ay nagkakahalaga ng wala pang 20 dolyar. Ito ay nagpapatunog ng alarma bago ka mawala ng malay. Hindi ito paranoia, ito ay isang kahon na nagpapasya kung gigising ka pa bukas o hindi. Thanks. Sa tingin mo ba ay may kinalaman sa droga ang labis na dosis? Isang karaniwang painkiller na matatagpuan sa halos bawat medicine cabinet ang pumapatay ng libu-libong tao bawat taon.
Karamihan sa kanila ay gusto lang magpababa ng lagnat. Ang paracetamol ay isa sa mga pinakamapanganib na gamot kapag ininom ng sobra. Hindi ito agad nakamamatay at halos walang sintomas sa lumalabas sa unang 24 na oras. Maayos ang pakiramdam mo, ngunit ang iyong atay ay nasa Syra na. Pagdating ng ikalawa o ikatlong araw, nagsisimula na ang pagpalya ng organo. Sa oras na lumala ang sitwasyon, halos imposibleng mailigtas ang tao kahit nasa ospital. Nangyari na ang lahat sa loob habang akala mo ay nagkakasakit ka lang. Ang problema ay ang paracetamol ay matatagpuan sa 12 ng mga gamot, mga painkiller, mga gamot sa sipon, mga pulbos para sa lagnat. Ang mga tao ay umiinom ng iba't ibang tableta at hindi nila namamalayan na paulit-ulit nilang iniinom ang parehong sangkap. Ang maximum na dami para sa isang nasa hustong gulang ay 4 na gramo bawat araw. 3 o 4 na pulbos para sa trangkaso kasama ang ilang painkiller at lumampas ka na sa limitasyong iyon. Basahin ang mga sangkap, hindi lamang ang pangalan sa pakete. Ang sarili mong tahanan ang dapat na pinakaligtas na lugar, ngunit dito namamatay ang mga tao dahil sa mga tila ordinaryong bagay. Mag-subscribe sa channel at manood ng iba pang mga episode, mahalaga ito.